Hello guys, ito na po guys, oh. Sinunog namin yung kahoy. Diyan sila natutulog kasi mainit yung abo. Ito naman, oh, ubos naman yung dahon ng niyog natin. Meron pa sinisimot nila. Yan. Yan. Yung iba nang doon. Yan. Ubos yung kumpay. Umaga pa dito sa amin guys. 6:30 pa lang ng umaga. Ito yung ganap sa amin dito. Sila Arnek nagluluto pa yan ng breakfast nila. Tapos maldita pilay pa rin si Darna guys, oh. Yan yung anak nyo, napakalikot. Yan si Basti guys, oh, tangkad na. Tangkad ni Basti. Ito na pinapatiti na ni Arby. Didi na ni Arby sa umaga pala. Yung si Muka. Yan. Poster milk po ginagamit ko. Hindi ako nagagamit ng Bear Brand. Poster milk yung para sa baboy, yun yung poster milk. Wala kasi kami dito yung pangkambing na poster milk. Para po yan sa baboy na poster milk. Pero yung sa feeds ko sa kambing, para sa kambing at saka sa baka yung ginagamit. Ito na po yung manok natin, oh. Cattle crate ng Unifeeds yung ginagamit ko. At saka hinahaluan ko ng Romsol. Guys. Ito na po si Blitz at saka si White Lion, oh. Dahan-dahan na tumataba si Blitz. Boss Junmar. Konti na lang kambing ko dito na malapit ng mga anak. Yung karamihan dito sa kanila ay buntis na. Buntis pa lang, hindi pa mga anak. Yan. Yung malapit dito mga anak, yung itim, yung namatay yung anak niya noon, kinastahan ulit, buntis. At saka si Kirig, malapit na yung mga anak. At saka yung dalawang galing sa Tira, yung bago ko nabili sa Tira Grande Farm, malapit na rin yan.
Ito na may anak na to eh. Anak na to eh. Ito siya. Dalawa yung anak niya guys. Ito. Yung kambing bago pag anak, pag 3 months yung anak niya, papasampa na yan. Winawalay na nila yung anak niya pag mag 3 months na. Yan o si Tom Cruise. Ganda ng tingnan niyo yung itlog niya guys. So, yung laki. Yan ang maganda pang breed. Kaya hindi ko siya kinapon. Pero yung iba ko dito kinakapon ko kasi hindi maganda. Parang breed. Pangkatay lang yan sila. Ibebenta ko pangkatay. Three months po bago iwalay ng inahin yung do yung anak niya. 3 months. Pagkatapos papakasta na yan siya. So pagbuntis niya 5 months, 8 months lahat. Yan yung kanang kanding cycle ng kambing. Pero minsan hindi natin maiwasan, mayroon talagang kambing na pag walay ng anak niya matagal magpakasta, tagal din siya mabuntis. Katulad ni Darna, tanda na yon si Capre bago siya ng anak. Yan yung hindi katulad ni Sarah. Si Digong mas matanda si Capre kay ni Digong. Si Digong mga ilang months pa lang yan. Ngayon hindi pa yan namabot ng years. Nanganak naman siya ng dalawa. Kaya lang namatay yung isa. Sayang nga, babae pa sana yun. Si kuwan lang na iwan. Yung isa si Basti yung pinangalan ko. Si Basti. Iba yung forma ni Basti kay ni Digong. Dalawang lalaki yan, pero iba. Ito si Digong guys. At saka ito naman si Basti. Tingnan nyo. Mower siya na kulay, pero yung forma nila. Makapal na laman ito si Digong kaysa ni Basti. Kasi yung papa ni Digong is Bower talaga. Yung papa ni Basti is si Junmar na. Anglo na. Kaya yun si Basti, yung sabi nila yung Bower Anglo. Yan ang sinasabi nila. Matangkad ito si Basti kay ni Digong, pero mas makapal. Tingnan nyo yung katawan ni Digong guys. Makapal. Tingnan nyo yung itlog niya. Malaki. Yan ang maganda pang breeding. Kaya yung dami na to nag-i-inquire sa kanya na gusto bilhin. Sorry talaga, ayaw ng misis ko na ibibenta si Digong. Kasi yung forma niya, hindi siya matangkad, pero makapal. More on Bower side siya. Yun naman si Basti. Tingnan natin si Basti. Ito si Basti. Manipis. Pero matangkad. At saka yung itlog niya parang ayaw ko. Tingnan nyo. May split sa gitna. Sige lang. Tingnan lang natin yan. Kung hindi mag-develop na maganda, ikakapon din natin yan. Benta natin for meat type. Kasi mas maganda, hindi masyado bilog eh. Pero tingnan lang natin pag lumalak na next 2 months kung gaano.
anong development ng itlog niya. Kasi ayaw ko magbenta ng pang-breeding na pangit. Pahiya tayo sa ating mga kaibigang farmer. Sinisimot nila yung maganda talaga mag-alaga. Kaya may camping kayo, mayroon kayong maraming lubi o niyog. Lubi dito sa amin yan, niyog. Kasi yung hindi kayo mahirapan sa pagkain. Kapag wala kayong kumpay, pwede lang yung dahon ng niyog. Guys, so nagpapakain si Arnek ng manok. Diyan namin dinalagay. Pumapasok lang yung manok. Kasi pag dito sa labas nilalagay, kambing kumakain, hindi manok. Ayan. Pumapasok yan dyan sila. Sa kumakain. Yung kambing nasa labas, iiwan yan. Binubutasan lang namin sa kilid na makapasok sila. Diyan mga manok yun dyan. Kasi kambing kumakain ng feed sa manok. Pag nilagay dito sa lupa, nako, hindi makatikim yung manok. Yung kumakain pa nga sila pero hindi yan maganda. Dapat talaga cattle feeds yung papakain sa ating kambing. Kumakain sila. Ito naman si Junmar. Mabait to si Junmar. Mabait. Dalawang ganyan, yung green. Dalawang ganyan yung pinapakain naman sa manok. Aligid-aligid lang yung kambing. Yung ibang manok hindi alam saan, hindi makapasok, hindi alam kung saan yung gate nila. Ayan si Tigong guys. Makapal, tingnan nyo, inaligid-aligid na naman nila si Maldita. Kasi si Maldita nakunan yan. Nakunan po yan siya. Kasi kasalanan ko na diniworm ko siya, hindi ko alam, buntis na pala. Kaya nakunan, dalawa pa sana, sayang. Every anak ni Maldita tagdadalawa talaga yan. Noon unang anak niya dalawang lalaki, pagkatapos ngayon dalawang babae. Pagka yung nakunan, yung namatay yung bisiro niya, yung pinurga ko, yung lumabas, isang lalaki, isang babae. Ganun ka ganda magbigay ng anak si Maldita. Dahan-dahan lang ako sa pag-upgrade. Kasi mahal na ngayon yung kambing. Ito na lang yung anong materials ko dito. Ito na lang ang i-upgrade ko. Sa back na lang talaga ako. Sa mga babae, mahal minsan mahal na. Kaya yung sa akin, yung anak na lang ni Junmar, ma-upgrade na lang sa anak ni Junmar. Pagkatapos, yung anak niya papakastahan ko naman sa kay Blitz o sa kay White Lion o kay Digong o sa kay BBM. Pwede naman. Hindi ito anak ni Junmar, ito hindi. Yung si BBM, magkapatid itong dalawa sa papa. Tingnan nyo guys, malapit to. Nagpapahawak yan. Nagpapakamot yan si Digong. Bait ito. Ayan.
malapit umatras sa tayo. Hindi tayo. Sunduin niya ka. Pupuntahan ka niya talaga. Ay, digong. Ito naman yung isa, oh, nagpapakamot din ito. Si Darna, si Bianca. Tingnan yung mata, oh. Papikit-pikit pa ng mata, oh. Feel na feel niya, oh. Feel na feel niya, oh. Hintay pa ito sila ng feeds nila. Gagawa pa si RB. Mamaya pa yung mga 8 tapos na kumain nila RB ng breakfast. Tsaka gagawa sila ng feeds. Magmimix sila. Pagkatapos mga 10 AM kumpay naman sila. Tsaka pagkatapos ng kumpay, dahon naman ng niyog bibigay sa kanila. Ito, papalitan na ito mamaya. Ito ngayon guys, oh. 10:30 ng umaga. Nagpapakain na kami ng kumpay. Yan, kumpay. Kunti na lang, oh. Doon yung iba. Yan. Yung isa nga, oh, pumatong na sa taas. Pero yung lubi natin, yung dahon ng niyog, wala pa. Kumuha pa sila ni Arnick at saka ni RB. Yung dahon ng niyog. Yan. Dito yung iba. Ayan na guys, oh. Yan na. Dahon ng niyog. Tinatali namin yan guys. Para hindi maapak-apakan ng kambing. Para kakainin nila lahat. Ayan. Timing lang yan guys, yung mga dahon ng kumpay natin. Umaga na tayo kumukuha para wala na mga worm. Yung minsan yung alaga natin nahihilo dahil sa uod. May uod yung dahon pag masyado maaga kumukuha ng kumpay. Minsan mayroon uod, kaya pag makain yan ng kambing, nahihilo po sila. Yan. Kaya mas maganda nasilayan na inita na yung dahon bago kunin para wala ng morning dew at saka wala ng uod. Yun ang maganda. Magkuha kami dito ng kumpay namin, wala nang delikado sa ating kambing. Yan, o, kahit pagatpat lang yan sila araw-araw, makain pa rin nila. Tingnan mo, ito siya pinababa kanina sa kabila. Dito naman siya nagpunta sa taas.
nakakaaliw tingnan yung kambing natin na kumakain ng kumpay na marami. Magkabilaan po ito. Yung mga bisero natin kumakain na ng konti. Yan o, yung itim kumakain na o. Yan. Si Junior nga kumakain na yung dahon ng niyog. Kumakain na. Yan po. Ito na po guys, so yung dahon ng niyog na plaster na namin nila ni Arnick. Yan. Ganyan yan kadami araw-araw. Kaya maganda pag marami kang niyog sa kambingan mo, makaharvest ka ng dahon ng niyog araw-araw. Tsaka maganda rin para yung niyog mo malinis. Yung mga dahon hindi makukunan ng dahon lagi sa baba, yung extra malinis, tsaka kinakain pa ng alagaan mo. Yan po, ganito po karami araw-araw yung kinukuha namin. Hanggang doon po yun sa kapan, hanggang doon po yun sa end ng PC. Ito hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan guys. Okay, noon sa gitna ko to nilalagay, kaya lang para masikip. Tingnan, dito ko nilagay sa kilid para yung gitna ng kambingan malawak na. Yan po. Hello guys, ito naman po yung mga gamot ko, gamit ko sa aking kambing at baka. Ito po yung lagi kong nagsastock talaga ako nito para in case of emergency po, may nagagamit po ako dito sa amin. Ito po, tingnan natin. Meron akong Quick Heal. Meron akong vitamin B1612, B-complex po ito. Meron akong oxytocin, Pitoxal, para ito sa bagong anak po. Ini-inject ko ng 1 ml para lalabas lahat ng mga dugo sa kanyang katawan, saka mga laman-laman pa sa kuan. Ito yung sa tiyan ng inahin. Kasi last month 3 kambing namatay ko kasi hindi ko na-injectan ng ganito. Ito ngayon ang ini-inject ko pag mga anak. Oxytocin, Pitoxal. Ito po yung DCM, para po ito sa kambing na konting gatas. Ito po. At saka yung namimilay, yung parang walang force yung kanyang paa, hindi makalakad maayos. Ito po, DCM. Yung namimilay-pilay, nung biglang napipilay, kulang po sa DCM. Ito rin po, importante din ito. Oxytetracycline, Alamycin LA. Ito po, maganda po itong na brand, BMEG. Depende po sa inahin, bagong anak, kung gaano kalaki. Tingnan nyo na lang dito guys, oh, sa dosage nya, mayroon naman yan dito. Yan, kasabay po ito silang dalawa ng Pitoxal yung nagamit ko. Ito po, itong dalawang ginagamit ko sa bagong panganak, itong ini-inject ko. Ito, napaka-importante nito. Pagkatapos naman guys, pagkatapos ng mga anak, yung bisero at saka yung inahin, pag tingin natin na kulang sa iron yung inahin, namumutla yung mata niya, yung sa baba ng mata niya, mayroon yan siyang chart
tinitingnan. Ito po iron dextran ginagamit ko sa BMEG pa rin. Tsaka sa mga bisero ko po, ito po ginagamit ko. Iron dextran ng BMEG. Ito po para sa mga lagnat, ubo ng kambing, ito po sila. Ito importante din ito. Ito talaga ang maganda i-inject sa kambing at saka sa baka. Ito po yung kailangan talaga nila, hindi yung B-complex lang. Yung ADE with B-complex na po ito. San Miguel po ito. Ito po ito po yung ini-inject ko sa mga inahin ko na payat para tumaba. So, bali ina-alternate ko sa dito. Ito okay din naman to, pero mas maganda yung ADE. Ito talaga. Tingnan nyo guys, oh, may stock pa ako ditong pitoksal. Tatlong stock ko ng pitoksal. Ito oxytocin, isa lang ito sila. Ibang brand naman ito. Yung kanina, ito Trico brand, okay lang naman. Kaya hindi ako nag-stock talaga. Ako ng ganito para sa anak, mag-anak. Ito po sa malala lagnat, amoxicillin. Ito po, pero minsan ko lang to ginagamit. Kasi mahirap to, kung may powdered siya, oh. I-shake mo pa to talaga. Minsan ko lang to ginagamit, hindi ko pa nga na-open. Ito guys, yung pin strip para sa lagnat. Ito, pareha lang sila sa ubo. Isa lang. At saka mayroon akong ganito guys. Ito ginagamit ko pag mag-inject ako sa aking baka. At saka sa mga malalaking kambing ko, tulad nila ni Junmar. Ito na po. Tapos ito na po. Ito, disposable ito. Tingnan mo, disposable lang. Pero ito, ginagamit ko ito para sa mag-deworm ako. Ito, nilalagay yan dito. Yan. Yan. Ganyan yan siya guys. Ito, nag-reserve ako para sa dede ng kambing para kung walang gatas yung mama o mamatay yung mama, mayroon akong para pa dede. Dalawa. Tatlo ito guys in order ko, kaya lang isa na ginagamit na namin sa kay Junior at saka sa kay Mocha. Ito, mayroon ako mga syringe na para sa dito. Para dito ilagay. Yan lang po lahat guys, yung aking toolbox, medicine box para sa aking alagang kambing at saka baka. Ito naman guys yung ginagamit ko na vitamins, multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid, and probiotics, vitamin pro, water soluble. Ito po yung ginagamit namin sa akin manok, akin kambing, at saka sa baka. Ito po. Yan. Pwede rin sa aso. Pwede rin. Ito po. Pero pinapalitan ko ito, hindi ito palagi. Pag maubos na ito kasi binibili ko eh. Mga 480 yung per kilo yung presyo namin sa Bacolod. Mayroon ganito nagbebenta sa Bacolod. Pag maubos ito, minsan sisikal o B22 o kaya King's Vita Plus, yung ginagamit ni Sir Jigger Villacorta. King's Vita Plus yung ginagamit niya, pero sa akin niro-rotate ko yung vitamins ko. Ito po. Ito na po guys, nilagyan namin ng pinagawa na namin ng pader yung para sa kambingan. Ganyan lang po kahaba guys, so ganito lang po kataas yung pader na para sa kambingan dito hanggang doon, pupunta doon sa mga coconut tree. Ito na po ginagawa namin ngayon.
Mag-shoutout na po ako ngayon guys sa aking mga subscribers. Sila si Balikbayan Channel, si Ralph and Maya Worley, tsaka sa si Bedos Family, si Jane Season, Luigi TV, Leo Stop TV, Kuya Dan TV, Gemma Holtzman, Fidel Vizca, Pinoy Journey, Sis Noah Pig Farming, CJ TV Livestock Farming, Goat Farming Philippines, Jaden Alexander TV, at saka sa iba ko pong subscriber. Please comment down below kung sinong gusto magpapa-shoutout po. Isa-shoutout ko po kayo sa next vlog ko po. Thanks for watching guys. Bye bye.